Christian soldiers rise, and press the battle here the night, shall build the glowing skies. Against the foreign invisible, where all our strength be heard. It is the victory we know, that overcomes the world. His thunder over us, His love, our sword, the word of God. We tread the road that saints have known, we shout the cry of God. Like grace and light, our world is rich, with all our everything. The victories we conquer them, we seal our shining shield. Praise the victory, praise the victory, oh glorious victory that overcomes the world. On every hand the holy fire thrown up in dread array, and tens of beasts be left behind, and onward to the fray. Salvation's help and audition, it should not burn above. The earth shall tremble near our dread, and echoing our shout. Praise the victory, praise the victory, oh glorious victory that overcomes the world. The overcomes the foe, one great shall be given. Before the angels he shall know, his name confess in heaven. Let onward from the hills of light, our hearts with love aflame. The boundaries of the hearts of God, in Jesus' conquering name. Praise the victory, praise the victory, oh glorious victory that overcomes the world. My faith still holds unto the Christ of Calvary. Oh, blessed rock of ages land, for me, I gladly praise. My trust in things I cannot see. My faith still holds unto the Christ of Calvary. My faith still holds. My faith still holds. My faith still holds. My faith still holds unto the
Amen. Magandang hapon sa lahat. Gabi. Gabi na pala. No? Sige, lahat makaupo ha. Walang mag-iingay ha. Amen. Sino nandyan sa gilid? Walang yung people dyan ha. Sino nandyan? Oh, ba't may yung people dyan sa gilid? Sino ba yan dyan? Maganda yung preaching ngayon. Maganda yung message pala. Bakit? Kasi Word of God din. Amen? Kanino ba to? Ito? Parang akin mo ah. Ready na ba kayo? Salamat sa Panginoon. Bukas ay VIP. Meron ba kayong mga prayer request na? Do you believe in prayer? Amen. Napaka-importante ng panalangin. Ako, I am a product of prayer. Pinag-pray ako ng gusto ng pastor's wife, ng aking pastor's wife na si Ate Del. Yung pangalan ko nandun sa notebook niya. Out of curiosity, sabi ko, ano kaya itong notebook na dala-dala ni Ate Del? Tinignan ko, puro pangalan. Puro pangalan. Tapos kita ko, nandun yung pangalan ko, no? Kaya ito ako ngayon. Amen? Siguro yung iba sa inyo may mga notebook, siguro nakalagay din mga pangalan, pero nang may utang. No? Ito lang na ito lang na natutunan ko sa buhay. Pag meron nang hiram sa'yo ng pera, huwag mo lang pahiramin. Kung may pera ka, bigay mo na lang. Kasi sasama lang ang loob mo. Kung halimbawa, hindi magbabayad sa'yo. Sasama ang loob mo sa kanya. Di ba? Pero pag may pera ka, bigay mo na lang. Amen? Meron po akong nung nasa Samar kami, may tumawag sa akin. Sabi ko, karapat dapat lang naman tulungan kasi yung anak niya ay nasa hospital na dengue. Ang ginawa ko, hindi na ba? Pastor, wala pa akong ganyang pera, pero meron akong pera dito. Meron talaga akong pera sa GCash, 2,000. Sabi ko, Pastor, pahingi na lang ako ng GCash mo. Send ko na lang sa'yo. Hindi ito utang, love gift. Di ba? At least, hindi nasasama ang loob mo. Amen ba yun? O, di ba? Mas maganda yung gano'n, nakakatulong ka. Kasi pag nagpahiram ka, nako, mag-iisip ka ng masama dun sa tao. Pag hindi nakabayad, kasama ng... Di ba? Hindi ka makakatama ba? Hindi ka makakatulong. Pero yung pinautang mo, ang sarap ng tulong. Hagok pa. No? Kaya gano'n lang mga natutunan ko sa buhay. So ngayong gabi, let us read Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Mga bata, umupo kayo. Itabing niyo yung mga anak niyo. Colossians chapter 2, verse number 6 hanggang verse number 8. Colossians chapter 2, verse number 6 to 8. Ang atin pong paksang pag-uusapan ngayon ay ito. Established in the faith. Amen. Pag sinabing established, no? Ibig sabihin, matatag. Matibay. Amen? Matibay saan? Sa pananampalataya. If you are not established, meaning if you are not stable, you are unstable. Ano ibig sabihin ng unstable? Hindi matatag. Hindi matibay. Amen? Hindi matatag, hindi matibay, no? Madaling masira. Kapag hindi matibay, madaling masira. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayon. Meron niyang ED. Ha? Meron niyang E tsaka D. Established in the faith. Okay, Colossians chapter 2, verse 6 hanggang verse number 8. Nakita nyo na? Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ready, read.
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Okay, before we continue, lahat ba tayo dito ay tumanggap na sa Panginoon? Amen? Kung lahat tayo tumanggap na sa Panginoon, at alam ko lahat tayo, agree ba kayo na hindi tayo pare-parehas? Meron sa atin hindi matibay. Meron mga mahihina. Amen? Pero alam nyo ba, pag ikaw ay nanghina, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, mayroong sinabi ang Bible na be strong in the Lord. Okay? So let us read this once again. Verse number 6. Tuloy-tuloy na natin hanggang sa verse 8. Read. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Established in the faith. Matatag, matibay sa pananampalataya. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong makapangyarihang salita na amin pong nabasa. Lord, i-bless niyo po ang aming pananambahan sa gabing ito. Dalangin ko na bawat isa ay maunawaan po ang mensahe ngayong gabi. Higit sa lahat, maisabuhay. Maraming salamat sa inyo. Purihin ka. Salamat muli sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyong Panginoon. Banal na Espiritu, muli kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Lahat ng ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Kayo ba hindi nagsasawa sa ginagawa niyo bilang Kristiyano? Ha? Nagsasawa ba kayo? Hindi. Hindi, yung totoo. Ha? Hindi nyo ba alam na ang ginagawa natin, especially yung paglilingkod sa Diyos, yung pagpunta sa simbahan, tapos nakikinig tayo, alam nyo ba na dapat i-treasure natin ito? Meron po akong nakita na post, yung kamay ng bata na maliit sa kamay ng malaki. Ibig sabihin, mag-ama or mag-ina o mag-ama yung sabi, hindi mo ba alam na ang ginagawa ng isang ama na naghahatid ng kanyang anak sa eskwelahan? Isipin mo, naghahatid ka ng anak mo? Sabi, hindi po yan routine sa... Huwag mong tingnan niya na na routine lang yan sa araw-araw. Kasi, dapat i-treasure mo yan. Kasi time will come, hindi ka na maghahatid ng anak mo. Ako, yung anak ko, 18 years old na, 15 years old. Ang namimiss ko nung tama talaga yung pose na nung mga maliliit pa sila, pag hinatid mo, hindi mo na maulit eh. Pag malaki ka na eh. Pag malaki na sila eh. Tama ba? Ano ang ibig sabihin nun? Dapat pala talaga, yung bawat pagkakataon, ano man ginagawa mo, naghatid ka ng anak mo, i-treasure mo talaga yan. Kasi time will come, di ka na maghahatid ng anak mo. Amen? Kaya po, pasalamat pa rin ako na hanggang ngayon, naghahatid pa rin ako ng mga anak ko. Ang nawawala lang, noong bata sila, nung ginagawa nila kapag hinahatid pag bata. Di ba? Pagbaba niya, no? Ngayon, iba na eh. Bago man mag-kiss, titingin na, no? Di ba? Kaya dapat talaga i-treasure. Same with our service to God. Huwag niyo sabihin na, ano naman, linggo na naman, pupunta na naman tayo sa church. Pagkatapos ng Sunday morning, uuwi, babalik na naman sa gabi. Huwag mong tingnan ito na parang routine lang ba ng buhay mo. I-treasure mo yan. Amen? Kasi time will come. Bakit mo kailangan i-treasure? Kasi nga, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Kung alam lang natin ang pwedeng mangyayari bukas, dapat yung mga kinuha na ng Panginoon, masasabi natin, sayang, dapat piniliship mo muna ng mahaba si nanay. No?
Na-miss ko tuloy siya. Naku, ano ibig mong sabihin? Kaya napaka-importante ng ginagawa natin dito. Di ba? Ito, ilang taon na ako sa ministry. Ang dami ko nang nakasama sa ministry na kinuha na ng Panginoon. Marami rin kayong kilala na mga kinuha na ng Panginoon. Tapos pag naalala natin sila, parang namimiss natin sila. Amen? Hindi mo na may babalik yung nakaraan. Okay? Sa oras na ito sinabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas. Sabi niya, as ye have therefore received Christ. Kaya itong mensaheng ito ay para talaga sa mga Kristiyano. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesucristo, dapat tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Kasi hindi mo ito maunawaan. Pero, kung tapos mo na tinanggap ang Panginoon, dapat makinig ka ng gusto. Sabi dyan, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Meron sinabi si Pablo, so walk ye in Him. Dapat lumakad tayo, no? We must walk for Christ. We must walk with Christ. Amen? Then walk like Christ. Huwag kang yung walk dyan, hindi ito literal na lakad, pero literal na lakad. Pero ibig sabihin ng walk dyan, yung pamumuhay ba bilang Kristiyano? Iba na dapat yung ating pamumuhay. Amen? Iba na ang pamumuhay, pananamit. Dapat iba na. Hindi ka na kagaya ng dati. Tapos sabi ni Paul, rooted and built up in Him. Dapat tayo ay nakaugat. Nakaugat saan? Sa Panginoon. Kumusta? Kaya nga may mga puno. Alam niyo ba, may mga puno na pag hinangin, basta-basta na lang natutumba. Bakit? Hindi masyadong nakaugat. Nung nagbagyong Milenyo dito sa Luzon, tinamaan ang Metro Manila. Hindi ko makalimutan yun. Ang lakas ng hangin. Nasa Project 8 pala ako ng bagyong Milenyo. Sobrang lakas ng hangin. Alam niyo ba yun dyan sa Commonwealth? Yung center, yung sa gitna ng Commonwealth dati, may mga puno yan dyan eh. Halos lahat ng puno, tumba. Tapos makikita mo, di ba? Bakit natumba? Kasi nga, masyadong mababaw yung mga ugat. Pero magugulat kayo mga puno na nasa tabi ng ilog. Kaya sabi ni David, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Yung mga matitibay na puno, yung mga nasa tabi ng ilog. Pag bumaha yan, yung mga puno na yan nasa tabi ng ilog, nandyan pa rin nakatayo. Bakit hindi natutumba? Kasi nga, grabe, yung kanilang mga ugat. Sobrang lalim. Amen? Eh sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, rooted, dapat tayo nakaugat sa Panginoon. Amen? Ang pastor nagpipreach, grabe, lumalabas na yung ugat. Yung mga Kristiyano, hindi umuugat. No? Corny, no? Corny, no? Kwenta, no? Tapos sabi ni Paul, I'm established in the faith. Established. Pag sinabing established, matibay, matatag. Ang tanong, matibay ka na bang Kristiyano? Ha? Are you stable or are you unstable? Ulitin ko. Ito, magkakabugingan tayo ngayon eh. Malalaman mo ang sarili mo kung ikaw ay stable na ba or matibay ka ba o unstable na Kristiyano. Okay? Tandaan natin na tayo ay nasa pananampalataya, kailangan tayo ay matibay sa pananampalataya. Tandaan nyo, lagi kong sinasabi, di ba? True faith will be tested and true faith will pass the test. Hindi tayo exempted sa testing, sa pagsubok. Susubukin ka talaga. Di ba? Yung iba, dumating lang yung pagsubok, buwal ka agad. Bakit? Hindi nakaugat sa Panginoon. Ang tiwala, wala sa Diyos, kundi kung kanino nagtitiwala. Kaya never trust anybody. Kahit na yung mga pangako ng iba. So, mga kung ibang tao, huwag kayo masyadong magtiwala.
mas maniwala tayo sa Diyos. Kaya sabi dyan, established in the faith as ye have been taught. Kaya magpasalamat tayo na merong nagtuturo. Amen. Amen? Tandaan nyo hindi tayo titibay sa pananampalataya kung walang magtuturo sa atin. By God's grace, hindi ako titibay sa pananampalataya kung walang nagturo sa akin. At saka yung pagtuturo sa akin, hindi spoon feeding. Sabihin lang ng pastor ko, ganito, ganito. Bahala ka. Nung kami nasa Bible school, talaga magbabasa ka ng Bible. Lalo na kay Pastor Arias, Bible exposition. Old Testament kami. Simula, Genesis. Pasok ni Pastor, sabihin niya, okay, you read 20 chapters of the book of Genesis. Yun lang. 20 chapters babasahin mo. Kaya babasahin mo talaga yan. Next na pagpasok ni Pastor Arias, pagpasok niyan, magkwento na lang yun. Ngayon, pag hindi ka nagbasa, bakit ganun style niya? Kasi ganun kasi sa law. Pag nagkwento na si Pastor, kailangan, chapter 1 yan. Tapos maya-maya, hindi niya sasabihin, nasa chapter 2 na ako. No, minsan, lalaktaw, tatalon-talon. Nandun yan. Chapter 19 yan. O, di ba? And the angel said, is there anything too hard for the Lord? Chapter 18 to. Kwento ni Abraham to. Kwento ni Sarah. Pag wala kang hindi ka nagbasa, nganga ka. Di ba? Ganun kami natuto. Ganun ako natuto. Sasabihin lang yan, ganitong gawin mo. No, hindi talaga kami, isang sabi lang, huwag kayo sa Project 8 tumingin. Pag may pangailangan, sa Diyos kayo tumingin. Ganun lagi tinuturo. Kaya na natutunan ko, sa Diyos lang talaga tumingin. Amen? Kaya kayo, pag mayroong pagsubok, huwag na kayo magtaka. Tapos maiyak-iyak ka. Bakit ganun? Bakit may pagsubok ako? Natural talaga yan. Amen? Kung estudyante ka, iiyak-iyak ka ba? Kapag, bakit kami may exam? Natural. Kasama sa buhay ng estudyante yung pag-i-exam. Kaya nga, sabi ni Paul, established in the faith. Tanong, are you stable in your faith? Are you established in the faith? Matibay ka na ba? Matatag ka na ba? Amen? Ngayon, ito ang ating What makes a Christian unstable? Bakit ang Kristiyano nagiging unstable, naging hindi matatag? I'll just give you 3 things. No? Tatlong bagay, bakit karamihan ng Kristiyano hindi established in the faith? Hindi matibay, kundi karamihan unstable in the faith. Hindi matatag sa pananampalataya. Alam nyo, ito yung number 1. Number 1 is doubt. What makes us unstable in the faith? Bakit hindi nagiging established sa pananampalataya ang karamihan ng Kristiyano? Alam niyo kung ano yung number 1? Doubt. Yung pagdududa, pag-aalinlaga. Alam niyo, pagdating sa salita ng Diyos, huwag na huwag mong pagdudahan. When God said it, then believe it. Pag sinabi ng Diyos na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, huwag mo na pagdudahan yan, gawin mo na talaga. Pag sinabi ng pagsalita ng Diyos na, a faithful man shall abound with blessings, huwag mo na pagdudahan yan. Huwag yung, totoo ba yan? Alam nyo, yung doubt is the manifestation of being lack of faith. Kulang ka sa pananampalataya. Lack of faith, lack of focus. Do you remember the Apostle Peter? Matthew chapter 14. Naalala niyo si Pedro ay nakalakad sa tubig ng panandalian? Tapos, bakit siya lumubog sa tubig? Because of his
doubt. Nagduda kasi siya eh. Ito hindi ko maintindihan eh. Pag ang tao, napakinggan ng kapwa-tao, tapos sabihin, no, totoo, hindi pinagdududahan. Pero kapag salita ng Diyos, pinagdududahan. Pastor, pinagdududahan. Alam nyo kaya ang daming naluloko? Dahil sa mga taong ang gagaling lahat na alam ang mga manlulokong tao, magagaling magsalita yan. Kaya nga mga scammer ang tawag doon, di ba? Isipin mo, bakit merong nai-scam? Kasi nga, hindi nagdududa yung tao. Kaya tayo dapat, pag merong mga magduda ka na. Halimbawa, bakit merong na-scam ng kapa? Doon sa Mindanao? Isipin mo, halimbawa, magbigay ka ng 10,000. Sa isang linggo, babalik 30%. Next, 30%, di 60 na. Next pa, 30%. Ngayon, kung ayaw mo na, pwede mo makuha yung 10,000. Makita mo, di ba kalukuhan yan? Di ba ang daming nadali sa kapa? Di ba? Pag mga ganyan, magduda ka na. Pag quick rich scheme, magduda ka na yan. Hindi totoo yan. Yung panandaliang pagyaman, hindi yan biblical. Sabi nga ng Proverbs, di ba? A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich. Yung nagmamadaling yumaman shall not be innocent. So sabi pa doon sa verse na yun, ang taong nagmamadaling yumaman ay merong masamang tingin at an evil eye. Pag may mga ganun, magduda ka. Pero pagdating sa salita ng Diyos, huwag ka magduda. Kaya karamihan sa atin, karamihan ng mga Kristiyano, unstable because of doubt. Tingnan nyo ang kwento doon sa Matthew chapter 14. Si Pedro, andun sila at ang mga disipulo nasa dagat. Tama ba? Itong kwento, basahin natin. Huwag kayong mag-alala. Matthew 14:22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, nakita nyo? 23. He was there alone. But the ship was now in the midst of the sea. Yung ship na kung saan lulang yung mga apostoles, nandun sa gitna ng dagat. Tossed with waves, for the wind was contrary. May hinampas ng alon ngayon. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. So fourth watch, yan yung 3 to 6 a.m. Okay? So si Jesus, ang Panginoon, naglakad sa dagat. And when the disciples saw him walking on the sea, nung nakita ng mga disipulo, ito ay specifically yung mga apostoles, nung makita nila, natakot sila. Kasi akala nila multo. Amen? Isipin mo 12 muscular men, 12 mga antitikas, pero nung nakakita sila ng lakad, natakot. Kayo, anong kinakatakutan nyo? Yung iba sa inyo, takot sa ipis, takot sa ahas, no, ano pa? Takot sa height, di ba? May mga ganun takot eh. Pero itong 12 apostoles, nung nakita nila na may naglalakad sa dagat, isipin mo sabi ng Bible, sabi sa verse number 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, sabi nila, it is a spirit, and they cried out for fear. Nakakahiya. Sipin mo nakakahiya. 12 mga matitipunong lalaki, takot. Sama ni mga prayer meeting naman. Makinig kayo May nagsiselfon.
Cellphone tago ha. Isipin nyo, takot na takot yung 12. Mga lalaki to. Ano kaya boses ng 12? Bible to! Yung cry dyan, hindi yan yan. Nagsisigawan sila. Pero anong sabi ng Bible? But straightway Jesus spake unto them saying, nagsalita ang Panginoon. Nung nakita at narinig ng Panginoon na yung 12 ay naging duwag, sabi ng Panginoon, be of good cheer. It is I, be not afraid. Sabi niyo, okay, matakot. Ako to. Nung marinig nila, at lalo na narinig ni Pedro, sabi ng Biblia, Peter answered him, said, Lord, if it be thou. Nagduda pa rin siya. If it be thou. That's doubt, ha? If it be thou. Kung ikaw nga yan. Sabi niya, bid me to come unto thee. Yeah, hindulutan mo ako makarating sa iyo. Then sabi ng Panginoon, come. Kaya si Pedro, from the ship, tumalon. Pagtalumpak siya. Mas nakalakad siya. Pero dahil nga, ang pananampalataya, sabi ko sa inyo, sinusubok. God, the Lord Jesus Christ, tested the faith of Peter. Paano? Sabi nga, the wind was contrary. Yung alon ay nagsilakihan. Tama ba? Right. Dahil si Pedro ay merong doubt, anong nangyari sa kanya? Yung focus niya, inalis niya sa Panginoon. Yung mga nagdududa kung saan-saan nakatingin niya. Madaling mabaling yung tingin kung saan-saan. Sabihin mo, anong dahilan? Bakit siya nakalakad? Dahil sa tumingin siya sa Panginoon. Tama ba? Right. Pero habang naglalakad siya, nagsilakihan yung mga alon. Kaya saan yung tingin niya? Wala na doon sa Panginoon. Hindi saan? Doon na sa mga alon. Nung siya nakatingin sa mga alon, ang sabi ng Biblia, lumubog si Pedro. What makes him sink? His doubt. Yata naman. Parang hirap ng Tagalogin eh. What makes him sink? Anong nagpalubog sa kanya? Pagdududa niya. Right. Nung siya lumubog, sabi ng Bible, and Peter answered. Sana yun? Sabi niya, Lord, save me! Sa verse 30. Siyempre, niligtas siya ng Panginoon. At nung niligtas siya ng Panginoon, nung kinuha siya, anong sabi ng Panginoon? Ito, sa verse number 31. And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Kaya yung pagdududa talaga, yun ang magiging dahilan para tayo hindi magiging matatag sa pananampalataya. Right. Kasi Word of God lang eh. Di ba? Pag sinabi mong faith in the Word of God, ibig sabihin, you take God at His Word. Pangahawakan mo ang Diyos ayon sa kanyang salita. Basta kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun na yun. Right. Never argue with it. Huwag ka na makipagtalo sa salita ng Diyos. Amen. Basta pag sinabi ng salita ng Diyos, sundin mo na yan. Amen? Right. Kaya yung mga pagdududa natin, yun ang hindi maganda eh. Can you imagine? Ang Diyos, ang salita ng Diyos, pagdududahan natin. Hindi po maganda yan. Right. Parang galit kayo. Kita, nalin nga dito. Parang takot na ako, murag suko na sila. Diyan ka lang, diyan ka lang. Ha? Tapos lalakas yung loob ko. Ha? Sabihin mo sa kanila, huwag magduda! Sabihin mo, huwag magduda. Sige na, sabihin mo, sabihin mo. Huwag magduda. Amen. Duda tuloy ako sa iyo. Ha? Ano, duda ako sa iyo. Sabihin mo kayo, huwag pagdudahan ang salita ng Diyos. Huwag pagdudahan
ng Diyos. Duda pa rin ako. Hindi mo nakasan mo. Huwag pagdudahan ng salita ng Diyos. Kuha mo na. Kaya tayo nagiging unstable, naging hindi matatag because of doubt. Kaya huwag talaga magduda. Because of manifestation of little faith. Yan yung una. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, ito O thou of little faith. Lit ng pananampalataya mo. Anong dahilan? Because of doubt. And because of his little faith, nagkaroon siya ng lack of focus. Yung focus niya sa Panginoon, nawala. Bakit? Dahil sa duda nga. Pero kung siya ay nakatingin lang sa Panginoon, nakafocus talaga siya sa Panginoon, hindi yan lulubog. Kahit na pinagkahampas siya ng alon, diba sa buhay natin, maraming ganon. Yung mga alon, it represents problems. Minsan, nakafocus lang tayo sa katitingin sa problema. When you look at the problem cannot be solved. But when you look at the Savior, kahit na anong kalaking problema, yung problema lumiliit. Ay, Pastor, ang laki ng problema ko. Yung problema ko, kasing laki ng Titanic. Ba, nakita mo na ba yung Titanic? Sabi ko nga sa inyo, di ba? If your problem is as big as the ship of the ocean, just look at the ocean. Tingnan mo lang yung karagatan. Sino may gawa niyan? Ang Diyos. Kung gaano kalaki ng barko, kahit na gaano kalaki yan. Pag nandun ka sa tapat, ang laki nga. Pero pag nasa himpapawid ka, makikita mo, ang laki ng dagat. Yung barko, para lang laruan. And I don't look at the problem. Kasi magdududa ka lang talaga eh. Because of doubt. Sabi ng Panginoon, ikaw liit ng pananampalataya mo. Ha? Wherefore didst thou doubt? Ako, I firmly believe with all my heart. By God's grace, may tatayo talaga yung building. Huwag ka lang magduda. When you look at your pocket, magdududa ka talaga. Wala talaga tayo eh, di ba? Kahit na pagsamasamahin natin yung kayamanan natin ngayon. No? Kung nandito lang pagsamasamahin, hindi natin may tatayo eh. Pero pag sa Diyos ay tumingin, pambihira. Sabi ko nga, di ba? Anak nga ng Diyos ibinigay sa atin. Ang Panginoon nga binigay sa atin. Yung pa kaya building? Di ba meron, no? Anak nga ng Diyos binigay sa iyo, magiging asawa mo pa kaya? Pero ang asawa, hindi yan by faith. By works yan. No? Anak ka ng Diyos, ibinigay sa iyo eh. Ano ba kaya gusto mo? Pero mangyayari yan kung hindi ka magdududa. Kayo mga magulang, matutuwa ba kayo kapag pinagdududahan kayo ng anak niyo? Alam niyo, nakakainis kapag ikaw ay pagdududahan. Siyempre pagdududahan ka. Pag ikaw pinagdududahan, ang tingin sa iyo masama. Di ba? Is our God a bad God? Masamang Diyos ba ang Diyos natin? Hindi Ang Diyos natin mabuti. Huwag talaga magduda. Pag ang salita ng Diyos ay period, huwag mo nang gawing patanong. Problema sa atin kasi, imbis na period, ginagawang question mark. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Tingnan nyo kung ang nagbabasa ay punong-puno ng pagdududa, ganito pagbasa niya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness shall be added. And His right, Mali-mali na tuloy. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung nagdududa yan, and all these things shall be added unto you. Patanong. Sabi added, hindi, period yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this
things shall be added unto you. Period. Amen. Ganyan yung nagbabasa na hindi nagdududa. Right. Amen? Yeah. Kaya alisin niyo yung mga duda. Alam niyo ba ang duda? No, ang isa din sa synonym ng duda is unbelief. Kaya ka nagduda kasi hindi naniniwala. Right. Pag meron tayong doubt, hindi talaga kikilos ng gusto ng Diyos sa buhay natin. Di ba meron nakalagay sa Bible? No? He did not many mighty works or mighty things because of their unbelief. Right. Ayaw mo maniwala sa akin. Eh. Ano gagawin ko? Eh, ayaw ko rin. Pag maniwala ka, di ba? Nakalagay yan sa Bible eh. Tingnan natin. Matthew tingnan nyo, chapter 13. Chapter 13, verse number 58. Tingnan nyo, ano sabi ng Bible? Sa verse 57 ito, and they were offended in him. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Tingnan nyo sa verse 58. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Sabi na ba, dahil hindi ka naniwala, hindi na gumawa ng mga dakilang bagay ang Diyos. Bakit? Hindi ka naniwala eh. Right. Nagduda ka, di ba ba't ako? Pag nagduda ka, wala na. Right. Amen? Yeah. Kaya magiging unstable tayo. We will not become established in the faith. Magiging unstable tayo because of doubt. Eh, huwag talagang magduda. Amen. Ha? Eh nga, meron tayong kanta, di ba? Meron ba tayo dyan? God said it, and I believe it, and that settled it for me. Pag sinabi ng Panginoon, yun na yun. Pag sinabi ng Diyos na lahat ng nagsitanggap ay maging mga anak ng Diyos, yun na yun. Yeah. Wala na kung ano-ano pa. Pag sinabi ng Bible na provide grace, are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yun na yun. Basta tumanggap sa Panginoon, sa pananampalataya, yun na yun. Huwag na kung ano-ano pa, may mga plus-plus pa. Right. Di ba? Ano sabi ng kanta? Sana. Kantahin nga natin yan. Kantahin natin. Kunin mo sa di. Kantahin natin. Amen. When God said it, then believe it. Amen. Huwag na magduda. Okay, sing. God said it. Mahaba. Gawin mong F. F. God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt, that the word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Alam niyo tayo, no? Though some may doubt, baka isa ka doon sa some. Ha? Though some may doubt that His word is true. Naniwala ka ba talaga na totoo to? Ha? Baka isa ka sa some. Eh, walang nangyayari sa buhay mo, kaya ang hina-hina mong Kristiyano. Bakit? You are full of doubt. Wala duda. Right. Ang atin mong preaching ngayon, ang pamagat, bala ka dyan, wala yan. Ako, pag ganyan ka, wala ka, hindi ka talaga. Magpiprayer meeting ka talaga. Right. Ha? That's number one. Why many of us Christians become unstable in the faith. Imbis na established in the faith, naging unstable because of doubt. Pangalawa, hindi na ako magtatagal. Number two, it's because of disobedience. Kaya marami ang hindi talaga nagiging matatag sa pananampalataya because of disobedience. Right. Hindi kasi marunong sumunod. Right. Ha? Pag sumunod ka lang talaga, hindi
tibay ka sa pananampalataya eh. Right. Tandaan nyo we are not exempted of trials. Lahat talaga tayo susubukin. Amen? Amen. Di ba kayo nagtaka? Kung kailan naging Kristiyano ka, ang dami mong naging problema. Right. Kasi yun na yun eh. Di ba kayo nagtaka? Di ba nasasabi nyo na, bakit ganun? Kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka ako nawalan ng pera. Samantalang nung hindi pa ako Kristiyano, hindi ako nawawalan ng pera. Right. Kasi mahilig ka manguha ng pera eh. Kung naging Kristiyano ka na, nalaman mo na ang pagnanakaw pala hindi tama, hindi ka na kumuha ng pera. Eh nawawalan ka na ng pera. No? Right. Tama. Bakit ganon? Bakit ganon? Nung sumunod ka sa Panginoon, ang daming problema. Kahit naman hindi ka sumusunod sa Panginoon may problema pa rin. Right. Kaya yung hindi pagsunod sa Diyos, nako, problema yan. Correct. Minsan mas natatakot tayo sa mga boss natin sa trabaho, mas sinusunod natin sila. Pero pagdating sa Diyos, hindi natin sinusunod. Correct. Right. No, ako ay nangangamuhan pa lang. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Tigas ang ulo ko eh. Pero pag nasa tama ako, di mo ako mapapatras. Nung nagtrabaho nga ako doon sa Gasoline Boy, Caltex, dyan sa Boni, EDSA, yan yung unang trabaho ko eh. 7 to 7, yan ang pasukan dyan. Tapos ang sweldo, 1998, 80 pesos. Pero 7 to 7, 12 hours. During that time, ang sweldo na ay 140 pesos. Yung minimum wage. Minimum wage. Bakit? Ano ba yung wage? Ngayon, magkano na minimum ngayon? Magkano na? Ha? Magkano? 695, laki na no? Pero sa amin, 120. Pero, 8 hours dapat yun. Pero sa amin, sir, 12 hours, 80 pesos. Grabe no? Eh ako, panggabi, 7 ng gabi, 7 ng umaga, alis. Pero doon sa 7 to 7, meron kaming 2 oras na tulog. Mga alas 2 ng madaling araw, mga ganun ba? Hanggang alas 4. Pag maraming isang oras lang. Pero kadalasan wala naman nagpapakarga din. So mga alas 2, meron kaming sa pinakadulo na pump, doon papatayin yung pump, doon kami matutulog. Karton lang. Isipin mo. Merong isa na supervisor namin galit sa akin. So siniraan ako ngayon. Wala daw akong ibang ginawa kundi matulog lang ng matulog. Sabi, grabe naman yan. Natutulog ako pero hindi man ako natutulog oras ng trabaho. Nakakahiya naman na susweldo ka lang, nas tulog ka ng tulog, di ba? Right. Kung merong trabaho na ang trabaho ko matulog, hindi ako papasok dyan. Ang hirap din kayo matulog lang. No? Correct. Ang trabaho mo matulog lang? Ang hirap no? Sabihin mo, ang trabaho mo matulog 8 hours. Pag nagising ka, may bawas. Kailangan matulog ka 8 hours. Ang hirap no? Meron ba ganyan trabaho na ang trabaho matulog lang? Wala, di ba? Pero marami, during trabaho, natutulog. Right. Tama. Kapag yung mga panggabi, nagwatsa. Pero okay lang yun. Pero mahirap, preaching natutulog. Mahirap. Ito na. Pagdating ng kinabukasan, alas 7, alas 8 dumating yung may-ari, Agustin, taga Pampanga, Agustin ang apelido. Sinumbong kami ngayon nung 3 yata kami. Pinapunta kami sa gilid, sabi nung Mang Ilyong ba naman ng pangalan ng sumbong? Pero hindi ako galit sa kanya. Yan, tutulog lang yan. Diba, pinatayo kami. Sabi, natutulog kayo during work? Sabi, hindi. Totoo yan, sir, natutulog kami. Pero, during, yung patay. Kasi yun naman ang schedule, sir. Hindi, natutulog lang daw kayo eh. Sabi siya, hindi, sir. Hindi, natutulog kayo. Sige, natutulog na.
Pero ayon doon sa schedule na tulog. Ako during that time, mga nasa 17 or 18 years old. Ganun. Ay, 18 nga ako nun, 18. Parang yung anak ko lang, 18. Ganun ako. Sabi niya, ikaw, ang apelido mo, Taklin Sir. Pangalan mo, Ronald Sir. Ikaw, umuwi ka na. Sabi ko, ha? Bakit po? Tanggal ka na. Sa isip-isip ko, ang bihira. Hoy, hindi lang ikaw yung amo sa buong mundo. Right. Tanggal ka na, mula ngayon, sabi ko. Sige po, umuwi ka na, sabi ko. Pamasahe. Mas lalo nagalit sa akin. Isip-isip ko, Pamir, parehas lang tayo tao. Nagkataon lang na may negosyo ka. Right. Pero hindi ko ginanon. Ha? Ang bihira, bigyan mo ako pamasahe. Wala naman mga negosyo kung wala silang mga taong, di ba? Isip-isip na yabang nito. Sabi ko, bigyan mo ako pamasahe, uwi ako. Pero hindi ako umuwi. Lumipat sa ibang Caltex, dyan sa may Australia. Tinanggal din ako. Bakit? Kasi yung crudo, nilagyan ko ng gasolina. Sabi ng may-ari, na pulis dati, sabi niya, kita mo to? Sabi niya, yes sir, ano yan? Baril. Malis ka na dito. Kasi alis ako, sir, kung naman yung baril. Di ba? Pag nasa tama ako, di mo ako mapapatras. Pero kung ako yung mali, magsusuri pa ako. Di ba? Yan ang tama eh. Right. Tama. Marami ng beses ako nagkamali. Pag na-review ako, susuri naman ako eh. Sorry po. Pag alam ko mali ako, wala nang argumento. Sorry po. Right. Ganun lang. Ang mahirap kasi sa atin, pag makikipagtalo pa. Di ba? Kaya sa atin, maraming hindi tumitibay sa pananampalataya kasi hindi marunong sumunod. Right. Right. Kaya dapat susunod ka lang. Never ka talagang makakaranas ng pagpapala mula sa Diyos kung hindi ka marunong sumunod. Right. Paulit-ulit kong sinasabi niyan. No? Alam niyo ba, obedience is the key to acquire God's blessings. Kasi, once you obey, manifestation yan na meron ka talagang pananampalataya sa Diyos. Kaya ka hindi sumusunod kasi little faith ka nga eh. Right. Baka wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Pag sinabi ng Bible na a blessing if you obey the commandments of the Lord, totoo tayo. Totoo talaga yan. Right. Many times ko nang naranasan yung blessing. Di ba? Kayo mga nakasama ko. Alam niyo yan. Right. Amen. Yung sinasabi ko, wala akong sinasabi dito na tsuri-tsuri lang. Right. May mga magpipreach, ang galing mag-English. Lahat galing dito. Pero yung mga sinasabi ko dito, naranasan ko yan. Amen. Yung pagsunod, yung overtaking blessings, totoo ba yan? Right. Huwag kang sumunod sa Panginoon. Anong uuna sa'yo? Curse. Right. Overtaking blessings will come unto thee and overtake thee. Right. Pag sumunod ka talaga sa Panginoon, you will experience the blessings Amen. Right. from God. Mga pagpapala na galing talaga sa Diyos. Amen. Isipin mo yan. Susi yan. Kaya hindi ka sumusunod kasi wala kang pananampalataya sa Diyos. Right. May duda ka sa salita ng Diyos. Correct. Tama. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing it exactly what the Lord's command, then doing it happily. Hindi ka lang gumagawa. Kundi gumagawa ka masaya. Right. And Amen. sabi ng kanta, action is the key. Do it immediately. And joy you will receive. Amen. Yung mga masunurin na tao, mga masasayahing tao yan. Right. Once na ikaw, hindi ka marunong ngumiti, hindi ka masaya sa gawain ng Diyos. Alam niyo ba ibig sabihin niyan? Isa kang tao na hindi marunong sumunod. Right. Yung mga masunurin, masasayahing tao yan. Tama po. Hindi ba ako mapapasama sa mga taong hindi marunong sumaya? Di ba?
Right. Overtaking blessings. Di ba, Brad? Amen. Tapos overflowing blessings. Right. Umaapaw na pagpapala. Sipin mo, sabi ko nga sa kanila kagabi, yung mga kasama ko, nakakatulog pa ba kayo sa bahay nyo? Baka hinahanap nyo na aircon. Siyempre nga, isang linggo naka-aircon yung mga yan. Right. Tapos pag naliligo, naadiinit pa yung tubig. Yung isa dyan, nagtiis sa ligo. Nung lamig, sabi ko, bakit dyan ka naligo? Meron naman doon na pwede mo uminit yung tubig. Di ba? Sarap ng buhay ng mga yan. Right. Tama. Sabi nga ni Brother Ronnie, look, nung umalis ako, umalis din ng Bulacan, wala pa ito. Ngayon, meron na. Grabe yung kain eh. Overtaking blessings. Right. Yung mga pupuntahan namin, may mga nakahandang pagkain, di ba? Good. Tama. Huwag ka sumunod sa Panginoon. Ano mapapala mo? Sumpa. Right. Hindi ka talaga titibay sa pananampalataya. Magiging unstable ka. Imbis na established in the faith ka, matatag sa pananampalataya. Because of your doubt and disobedience, wala. Magiging mahinang Kristiyano ka pa rin. Correct. Tama. Iyakin ka pa rin na Kristiyano. Right. Mabulyawan lang ng pastor. Lahat. Correct. Okay lang ba kayo? Amen. Ito yung pangatlo. Huli na. Huli na. What makes us unstable in the faith? Instead of being established in the faith, bakit karamihan mahina pa rin sa pananampalataya? Because of doubt. Pag word of God, huwag mo nang pagdudahan. Amen. Right. Ikaw, Jen, nandududa ka pa ba? Ha? Pagsalita ng Diyos. Di ba, Neil, no? Salita ng Diyos. Pag ang preaching, salita ng Diyos. Ano pagdudahan? Right. Wala naman tayong pambubola dito eh. Amen. Ha? Tapos, yung disobedience, alisin mo talaga yan. Dapat talaga susunod. Amen. And you will experience the blessings from God, overtaking blessings, overflowing blessings, overwhelming blessings, and overstaying blessings. Amen. May experience mo yan. Right. Tingin mo, nakapunta tayo, nakaligo tayo, di ba? Galing sa bukal. Bukal? Ang lamig ng tubig. Pero sabi ko, wala ito sa lamig doon sa Estrella Falls. Pero siyempre, malamig din doon, di ba? Tapos yung mga nakausap mo doon, mga bata, yung ngani, doon yung pala galing yan. Sa bahay, lagi nang, anong ngani? Saan ba yung ngani na yan? Doon kami. Yun pala yung usapan doon. Ngani? Sabi ko sa dalawang dalagitang babae, mga bata, mga grade 8. Sabi ko, Day, kapag mag-ulan, kapag mag-ulan, hinto na tayo sa rigo. Ligo, hinto na ba? Bakit? Ano bakit sa waray? Ano? Ha? Eh nga, ano? Sabi ko, kasi pag mag-uran, magabasa kita sa uran. Sabi niya, basa na nga ni. basa na nga ni. No? Lahat ng mga bata doon, dumadaan, sinasabihan ko, lahat to, basa na nga ni. Basa na nga ni. No? Disobedience. Wag talaga kayong maging hindi masunurin, ha? Right. Ito, pangatlo. Ito. What makes us unstable in the faith? Instead of being established in the faith, bakit nagiging unstable? Yung pangatlo, basahin natin. Mababasa niyo sa Bible. Alam niyo ba kung ano yung pangatlo? Letter D pa rin. Gusto niyo malaman? Amen. Hindi, guess mo na. Ha? Devotioner na naman. Kanina pa yung umaga ng devotioner na yan. Alam niyo ano yung pangatlo? Ha? Ano yung pangatlo?
Ano? Ha? Alam niyo, maraming ganitong Kristiyano. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Ha? Una, doubt. Pangalawa, disobedience. Pangatlo, baka ikaw to. Alam niyo kung ano? A blind man is unstable in all his ways. Joshua, James 1:8. Double-mindedness. Maraming unstable, hindi matatag because of double-mindedness. Right. A double-minded man. Alam niyo ba ang double-minded man? Ha? Yun yung walang natatapos. Kung ano yung nakikita niya, okay to. Maya-maya, meron nakita, uy, mas okay pala to. Double-minded. Right. Lack of focus pa rin. Right. Kaya nga maraming, ito naiinis ako eh. Dahil sa hindi na nag-ship ng ibang curse. Curse ba? Curse or? Course. Akala ko curse. Akala ko curse. Course pala. Dapat nakaano ka na. Kumbaga, pag yan ang gusto mo, yan ang gusto ko. Huwag ka double-minded. Right. Laging nagdadalawang isip. Pag sinabi mo, tinawag ka ng Diyos, ikaw lang naman nakakaalam eh. Pag tinawag ka talaga ng Panginoon. Good. Huwag pa bago-bago isip. Double-minded. Ang taong double-minded, laging nagbabago ang desisyon. Nagbabago palagi ang plano. Di ba? Right. Ito ang plano niya ngayon. Kinabukasan, iba na naman. Nakarinig ng preaching, na-convict daw siya, nag-forward, sabi ng Lord, mula ngayon, sabi ng pastor, boast not thyself of tomorrow. Lord, ngayon maglilingkod ako. Kinabukasan, nawala na. Nabago na naman ang isip. Bakit? Double-minded. Right. Dapat hindi tayo double-minded. Kasi if you are a double-minded person, you will never reach your goal. Right. Kung ano mang goal mo, hindi mo mararating yan. Tingnan niyo yung mga soccer player. Alam niyo ba bawat soccer player? Alam niyo ba ang goal niyan? Na yung bola, yung soccer ball, maipasok nila doon sa goal. Tapos hindi basta-basta yun, maraming depensa yun. Tapos meron pang goalkeeper, di ba? Right. Pero sila, wala silang pakialam. Ang kanilang mindset lang ay maipasok yung goal. Kaya na merong teamwork dyan eh. Meron dyan na tagapasa lang ng bola at meron dyan mga striker talaga. Ang ginagawa nila na mga striker, nandun lang yan, papalapit palagi yan sa goal nila. Tapos yung mga tao, pinapasa nila, meron din nagdidepensa niyan, nag-screen. Sino yung mga striker? Halimbawa, si Lionel Messi. Si Lionel Messi, no? Argentinian player yan. Ang galing niyan pag naipasa na sa kanya, pag kaya na niyang sipain at maipasok, ipapasok niya. Pero kapag alam niyang hindi, ipapasa niya sa kakampi niya. Basta ang goal lang nila, maipasok yung bola. Sino pa? Si Cristiano Ronaldo. Di ba? Pag gumaganon ko. So, di ba? Alam na alam niyo Pero mga ito, mga double-minded. Pag ikaw double-minded ka, wala kang mararating sa buhay. Right. 10 years ka na sa college, wala ka bang natapos. Bakit? Nakasampung curse ka na. Tapos ka na. Hindi. Nag-ship ako ng curse. Bakit? Double-minded ka eh. Amen? Uy, makinig kayo. Patawa-tawa kayo. Karamihan sa inyo, double-minded. Right.
Pagka Sunday, during preaching, ang isip, nasa preaching kuno. Pero ang iba dyan, ang preaching, ang isip, nasa preaching, yung kalahati, nasa vaping, nasa, di ba? Doon sa barkada, kung saan na kaya si barkada ko. Kaya tuloy, walang natutunan sa preaching. Double-minded. Pero pag nakaupo ka dyan, nakafocus ka sa preaching, kahit wala kang pangsulat, pero nilagay mo dito, alam mo yung mga nakapokus, nagsusulat talaga yun. Maliban kung talaga napaka-sharp ng ano mo, utak mo. Sabi niya, Pastor, "Oy, kamat ka, hindi ka na susulat." Sabi niya, "Pastor." Wala ang nangyari. Mahirap kapag double-minded tayo. Magpapastor ako. Tapos hindi pa rin nagpapastor. In 2003, one of our teachers asked, "Who are you after 5 years?" Who are you after 5 years? First year kami. 17 kami. Who are you after 5 years? Nung turn ko na, tumayo ako sa harap, sabi ko, after 5 years, I'll be pastoring a local church. At nangyari yan sa biyaya ng Diyos. Kasi yun ang goal ko eh. Wala na yung, kung kalooban ng Diyos. Mga ganyang mga statement, mga double-minded yan. Kalooban naman ng Diyos na magpastor ka. Kung talagang tinawag ka. Di ba? Kalooban naman ng Diyos na maging teacher ka. At kung kalooban ng Diyos, magiging teacher. Pag Kristiyano ka, teacher ka. Kung babae ka, pag lalaki ka, preacher ka. Huwag na yung kalooban ng Diyos. Kalooban lagi pag ng Panginoon yan. Basta para sa ikalululhati niya, kalooban ng Diyos yan. Ang di lang kalooban ng Diyos, kapag babae ka, na magpastor ka, yun talaga hindi ang kalooban ng Diyos. Di ba? Nakita ko yung ibang classmate ko, after 5 years, maging katuwang ako ng pastor ko. Di ka pa ba katuwang ng pastor mo? Di ba, 10 years, di ba, magsusuwinin? Souvenir? Yung declaration of goals, after 10 years, maging souvenir ako. Ano kailangan magpaabot ng 10 years? Pero ako, isang payatot, na first year Bible student, nakaupo. Sabi na rin ni Mrs. Arias, "Who are you after 5 years?" Malaking impact sa akin yun. 3 years lang ang Bible school. Kaya na, nung tumayo ako, pagtayo ko, sabi ko, after 5 years, I'll be pastoring a local church. Hindi yan pagyayabang. That's my goal. That's my prayer to God. Kaya nga ako pumasok sa Bible school eh. Di ba? Kapag na ako'y pumasok sa Bible school at nagpa-train, ay alam na. After 5 years, sino na ako? Pastor na ako sa church. Wala pang 5 years, by God's grace, nagpastor na ako. Hanggang ngayon. Diba? Huwag kang double-minded. Pag double-minded ka, sabi ko nga sa'yo, magaling magbago yung isip mo. Alam mo, pag double-minded ka, you will live in regrets. Sabi mo, sana kung tinapos ko na lang sana yun, no? Hanggang ngayon, 10 years na ako sa college, kung tinapos ko na pala, master na ako. No? Una mong kinuha, NAR. Dati, NAR ang kinuha mo. Bakit NAR? Singular lang eh. NAR ang kinuha mo. Tapos, kita mo, parang hindi man yung NAR o ang nurse. Naglipat ka ngayon ng IT. Anong IT? Itim na tao. Ano ka? Lumipat ka. Nakita mo parang hindi naman daw ano na. Nag-shift. Nag-ano ka na naman ng ibang curse. Naging ano? XRM? Motor na. XRM. XRM. Nakita mo. Uy.
mukhang hindi na ito in demand. Kasi naka 10 taong ka na sa kolehiyo, first year ka pa rin. Hoy! Sinayang mo yung perang ginasto sa'yo. Hoy! Pero kung hindi ka double-minded, di tapos ka na. Hoy! Di ba? Eh, huwag kayo maging double-minded. Hindi ka talaga titibay. Wala kang matatapos. You will become, sabi ni James, a double-minded man is unstable in all his ways. Hoy! You will become unstable in all of your ways. In your words, you will become unstable. Hindi ka na mapagkakatiwalaan. Bakit? O, bago-bago eh. Hoy! Di ba? Tama! Magpapastor ako. Ganitong gawin ko. Tapos, bago ka. Huwag ka magbago. Hoy! Ikaw, after 5 years, ano ka na? Ha? Ba, yan, very good. Amen! Ikaw, Neil, after 5 years, ilan taon ka na ngayon? Ha? 28? After 5 years, ano ka na? Di 33? Dapat meron kayong goal, di ba? Hoy! Ikaw, Jesner, after 5 years, ano ka na? Ano ka na? Ano ka na? Nag-aaral ko, anong ginawa niya kurso? Bro, graduate ka na, nagtatrabaho ka na. Ikaw, after 10 years, ano ka na? Abogada, lagi mo dito yan. Sabi ko, yan ang magiging abogada. Sabi ko, ganito kunin mo, tapos mag-abogada ka. Sino pa yung ano dyan? Di ba sinabi ko, Brad, yung anak mo? Saan yung anak mo? Ha? Nag-aaral? Kayong mga wala pang pamilya, nag-aaral, mag-aaral kayo ng gusto. Ikaw, after 5 years, ano ka na? Ha? Ano ka? Tandaan nyo, huwag kayong masilaw sa pera. Minsan kasi ang ano sa atin, nagiging double-minded tayo, pera. Hoy! Yung pinento ko sa inyo yung people, yung sined mo, pinanood ko yun. Kung galing kami sa Samar, pinanood ko yung video na yun. Ano, Harold ano? Ha? ST Osta. Graduate yun sa isang magaling na maap. Tapos ano yun? Siya yung number 1 yata. Second, tapos alam mo, sa school niya, ang daming humahanga sa kanya. Ang daming humahanga kasi napakagaling. Pero, una, nakapagbarko. Kumita ng pera. Second officer eh. Kaya tingnan nyo to, napaka-importante talaga na tayo naglilingkod sa Diyos. Hoy! Amen! Wag na wag kayong masilaw sa pera. Hoy! Listen, makinig kayo. Wala naman siguro dito na ayaw ng pera. Hoy! Pero don't you ever love money more than God. Magkalitsi-litsi talagang buhay. Hoy! Nung pinasa ko, at ito'y nasa balita to ha. Grabe ang nangyari sa kanya. Ayon sa kwento, siya ay anak ng... Pilot. Oh. Piloto ang tatay. Pero dating, dating pulis yata, tapos nagpiloto. Ang laki ng sweldo, so pinaaral siya sa magaling na mga eskwelahan. Sa madaling salita, gumraduate with flying colors. Yung ko lang naunawaan yung flying colors eh. Ibig sabihin yung, merong honor talaga. Tapos, nakapagtrabaho, ang ganda ng trabaho niya. Pero, never na kontento sa pera. Alam niyo nangyari? Ayun lang to sa napanood ko at nabasa. Doon sa kanyang profile sa Facebook, nilagay niya open to work. Open. Eh yung mga sindikato, lagi yan nakatingin. Eh, open pala. Minessage ngayon. Nung minessage, pinapunta ka agad sa parang somewhere in Saudi. Dubai. Dubai. Pinapunta doon. Pagdating doon, na-meet na yung mga tao.
Kinuha kagad siya at prinomote kaagad. Ang laki ng sweldo. Pero alam nyo, to make the long story short, nahuli sila sa Ireland. Bakit? Yung barko na cargo vessel, ay ayon sa ayon sa balita at ayon sa karga pala, ang kargamento pala ay high-grade cocaine. Di, ganito po ang kwento niyan. Sabi niya, hindi ko alam yan. I was just, officer, tapos hindi ko alam na ganyan pala ang karga. So, ganyan ang kwento. Pero, makinig kayo. Kasi, pinag-aralan ko rito, tinignan ko. Noong nakuha yung cellphone, nakita ang conversation, kasama pala talaga siya. So, anong nangyari? Wala na siyang lusot. Nag-plead guilty na lang. Kung hindi siya nag-plead ng guilty, forever siya sa kulungan. Pero dahil nag-plead guilty, ilang taon? 18 years imprisonment. 18 years na imprisonment. Kaya kailan siya makakalabas? Sa 2043 pa. Isipin niyo yun, sayang! Right, tama. Sayang. Kaya dapat, ang pera, hindi yan magiging dahilan para magiging double-minded tayo. Right. Ang Diablo, ang galing nitong Diablo. Di ba, tinawag ka na maging pastor? Ang galing na Diablo mag-offer. Papastor ka, walang pera dyan, mahirap. Kita mo yung pastor na yan. O, yung barong niya, bago yan, 10 years pa nakalipas. Tapos yung damit niya, Marcos Tolentino pa rin. Magpapastor ka, dito ka na lang. Oh. Alam niyo ba, nung ako mag-surrender sa Panginoon, somebody offered me. Inoperan ako na magtrabaho, doble pa yung sweldo. Pero ako, nag-decide na mag-resign sa trabaho ko, magiging driver at magiging trabahador ng Don Henricos. Nag-decide na talaga ako para mag-full-time sa ministry. Pero biglang may nag-alok sa akin. Sabi nung kasamahan ko, sabi niya, pastor na tawag sa akin. Pastor, gusto mo ba pumasok sa amin? Magiging driver ka ng Koreano. Tapos, ganito ang sweldo. Ang sweldo ko during that time, umabot ng 11,000 sa Don Henricos tsaka sa 1998 yun na, laki nun. Tapos dudublehin. Tapos ang kagandahan, pag nag-beer house itong mga Koreano, nandun ka, kasama ka. Hindi sa loob ng beer house, sa labas ka lang. Eh kung madaling araw na sila lalabas, di ang dami mong overtime. Pero ako, nag-decide na mag-surrender sa Panginoon. Hindi. Kasi kung nagpasilaw ako sa pera at nabago yung isip ko, malamang wala ako ngayon. Right. Amen? Kaya nga, you will become unstable in all of your ways. Magiging mahina ka sa pananampalataya kapag double-minded ka. Right, tama. A double-minded man is unstable in all his ways. Right. Ikaw, teacher, kaya mo yan. Ikaw, after 5 years, ano ka na? Meron niya eh. Hindi ko alam. Ibig sabihin, wala kang plano. At the age of sa 18, 19, at the age of 19, doon ko lalaman na wala akong plano. Nung tinanong ako ng pastor ko, "Oh, Ronald, anong plano mo sa buhay?" Lang. Dapat meron kayong plano. Right. At hindi dapat magbago yan. Amen. Amen? Ikaw, LJ, after 5 years, ano ka na? Nanay, asawa ko. Ayuhan na yung kinabuhi yan. Ha? Ikaw, Jed, after 5 years. Ha? Maglateral ka. Ha? Hindi ka double-minded, ha? Ikaw, look, after 5 years, ano ka na? Galing. Di high school ka na nun. O after
20 years, ano ka na? Dapat doktor ka na o ano bang gusto mo? Magpapastor? Ano? Basta mataas. Basta mataas ako? Wala, pastor. Mahina ang pastor. Mahina ang kwarta. Ito anak ko. After 20 years, Daphne, ano ka na? Wow, business owner. Pautang ha. Ito si Angel. Diba, ikaw, Russell, di ba? Russell yan eh. Sabi ni Kay yan eh. After Russell. Abogado ka na after 10 years. Ikaw, ano ka? Galing, engineer. Dapat, ngayon ka na, parang. Ano yun? Ikaw, after 10 years, ano ka na? Preschool? Libreng eskwelahan? Yan talaga ang pangarap mo? Ha? Ikaw, nakapula. After 10 years, ano ka na? At least may libre na sila baro. Libre niya. And after 10 years, nandyan pa sila baro. O pati yan si Kisses, no? Eto, ano naman, after 5 years, saan na tayo? Una sa kabilang building. Amen? Baka iba yan. After 5 years, dito pa rin tayo. Bahala kayo, dito kayo, basta kami doon. All of God's people will say, yeah, let's pray. Tayo tayong lahat. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Thank you, Lord. It is your desire for us to be established in the faith. And of course, if we will establish in the faith, it is your delight. Kasiyahan mo, Panginoon. The Lord, help us to be established in the faith, not to be unstable in the faith. At ito talagang tatlong bagay, Panginoon, dahilan para hindi magiging matatag ang pananampalataya ng bawat isa. Number 1 is doubt. Lord, please, alisin niyo po yung mga pagdududa namin. Pangalawa is disobedience. Lord, help us to obey you always. And then number 3 is double-mindedness. Panginoon, tulungan niyo po kami na talagang mag-focus sa nais niyo na aming gampanan. Salamat po sa inyo. Salamat sa gabing ito, Lord. I pray for these young people. Those who are studying, Lord, bless them, Lord. Ano man po ang nais niyo sa kanila na marating sa secular world, sa profession, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, tulungan niyo po sila na makapagtapos at maging kagamit-gamit sa inyong banal na gawain. Thank you, Lord. Lord, blessings are inevitable. Hindi talaga may iwasan. Pagpapalain nyo talaga ang bawat isa. Basta marunong lang sumunod. Maraming salamat sa inyo muli. Salamat sa inyong salita. Salamat po, Banal na Espiritu, sa inyo pong pangunguna sa amin. Purihin ka. Bless you po ang aming pagkakaloob sa gabing ito. In Jesus' most precious name we pray. And all of God's people will say, Amen. Amen. Okay, let's give our opening. Yung isa. Okay, thank you for watching. God bless you. God bless you all.
Tingnan ko yung crowd natin. Sunday evening crowd.